Si Congressman Terry Redon. Magandang hapon, Kong Terry. Ay, magandang hapon, Hi. mga ka-ATM. Oo. Matagal tayo di nagkita, pero Oo nga. I'm back. Oo nga. Tsaka parang nakatulog na kayo ng maayos, Kong Terry. Hindi na kayo mukhang stress. Oo. At parang hindi pa ako nakakatulog na maayos. Hindi pa rin. Pero in fairness, ibig sabihin, maaliwalas. Yun ba? Kaya mo nasabi na nakatulog na? Oo, parang. Ayan, parang... Yung baka yung skincare. baka diba? nag-skincare nga na si Kong Kasi Terry. maaraw lang dito. Maganda yung ilaw, yung lighting. Diba? Yun na nga, Kong Terry. Nitong mga nakalipas na araw naman ng balita, itong pagbibitiw hanggang sa tinanggap na nga ni Pangulong Bongbong Marcos, itong pagbibitiw sa ICI, yung kanilang advisor na si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ano po bang take nyo dito? Actually, nagulat ako kanina kasi pagkagising ko, nakita ko siya sa Senado, akala ko merong Blue Ribbon Committee hearing. Wala naman pala, tungkol pala sa blockchain yung pong pagdalo po ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Pero I think he was complaining about yung pong below the belt daw po na pagdadawit sa kanya doon sa 110 million tennis court Diskaya implemented project, no, sa Baguio City. At ang binabanggit ho natin kanina, ang totoo naman, these are legitimate questions to him. Kasi syempre siya ho yung I guess isa sa mga champions po ng transparency, accountability and good governance, no? So ang expectation po ng publiko sa kanya, dapat hindi ho niya re-reject yung po public scrutiny over his own affairs, no? Kasi syempre malakas siyang mag-imbestiga, hindi ba, sa mga kongresista, mga maanumalyang mga proyekto, first bilang bahagi ng Mayors for Good Governance at pangalawa bilang special advisor sa ICI. Pero pagka ho sinisilip na po yung pong mga proyekto na legitimate questions dahil Diskaya Link project po ito, St. Gerard, yung pong major firm ng mga Diskayas, parang nagagalit siya, ayaw niya hong magpaliwanag. Sinasabi niya, below the belt po ito. Ibig sabihin, there is no one in government that should be free from public scrutiny, even champions of good governance like Mayor Magalong. No? So, ibig sabihin, wala naman hong nagsasabi sa kanya na tainted with corruption na po itong tennis court na ito. No? Pero merong allegation na parang substandard, no? At baka meron pong conflict of interest. So, ang talagang steps lang naman sana dito ay una, ipaliwanag niya kung meron ba talagang conflict of interest at sabihin niya hindi. No? Or pangalawa, i-reject niya ho na meron conflict of interest pero mag-recuse siya dito po sa mga bagay na nag-i-involve po sa mga Diskayas. No? Kasi, totoo naman kumbaga major player ang mga Diskayas dito po sa flood control corruption. So, I think yung pong outright rejection ni Mayor Magalong speaks ill of his actual commitment to transparency, accountability sa mga projects po ng gobyerno. Pero sa tingin niyo po ba dapat from the very beginning, syempre hindi naman, alam naman niya na may mga ganun na maaring umusbong na issue. Sa tingin niyo po ba dapat nung umpisa pa lang, hindi na rin niya tinanggap yung alok sa kanya dun sa ICI? Hindi, ang posisyon ko naman wala naman problema. Although we had reservations from the very beginning, pero ang in-expect ko natin dapat meron public disclosure si Mayor Magalong dito po sa proyekto na ito. Kasi una sa lahat, ang sinasabi niya, this was a 2022 project, no? So alam na niya yan as far back as 2022. Pangalawa, yung pong listahan na inilabas po ng Pangulo, early August, binanggit na po ito. Tapos pangalawa, lumabas na ho yung news article, nagkaroon mo ng Blue Ribbon Committee hearing nung umpisa po ng September kung saan inadmit ng mga Diskaya na talaga meron po silang control sa iba't ibang mga firms katulad ng St. Gerard. Tapos lumabas po yung news article na nag-link sa mga Diskaya dito po sa Baguio City Tennis Court Project, I think around September 20. So, kumbaga, it has been more than a month na talagang matindi ho yung debate relating to the Diskayas, but Mayor Magalong had never disclosed it publicly. No, ibig sabihin, napag-usapan na lang ho talaga ito ng publiko at siyempre umabot po sa palasyo, nung po nailabas na po yung artikulo. No? So, ibig sabihin, our expectation was he will welcome any inquiry on the matter and would not find a fault, no, doon po sa mga nagtatanong kung tama ba o may pagkakamali ba or kung substandard ba or maayos ba ito pong pag-implement ng proyekto pong ito. So sagutin na nga lang talaga, no? Kasi nga parang ang siste, parang hindi na lang ba talaga sasagutin to? Well, very important kasi syempre, lahat naman ho ng mga nasasalang sa mga komite, whether sa Blue Ribbon Committee or sa Infrastructure Committee,
never ho nilang sinasabi na below the belt eh. Hindi ba? Yung po mga inquiries on their own projects, no? At pangalawa, syempre, proyekto po talaga ng gobyerno ito. Pera ho ng mga taga-Baguio yung pong ginamit para dito. So, kumbaga, hindi ho natin dapat pwedeng sabihin na ito po ay parang pinepersonal lang or below the belt lang po si Mayor Magalong. The response should be, he should open himself to full investigation relating to this particular project. At yun na nga rin talaga, Kong Terry, yun yung disadvantage na kapag naglagay nga ng tao dyan sa ICI na politiko, talagang most likely merong kahit papaano exposure na maaring masilip at pwede ring maging question pa doon sa kanila pag-upo dyan sa ICI. Hindi, ang totoo naman ang sinasabi ho natin, wala naman hong problema na maging special advisor si Mayor Magalong sa ICI. Ibig lang sabihin, kailangan lang niya mag-disclose ng ilang mga aspeto ho na meron siyang pwedeng conflict of interest. So, hindi pa nga natin pinag-uusapan yung Diskaya project nung umpisa. Ang pinag-uusapan ho natin previously, doon po sa conflict of interest ay yung po meron na siyang mga sinabing prejudicial statements, no, relating to particular personality. So, bahagi din po yan dapat sana ng conflict of interest disclosure, no. So, tignan pa ho natin. Hopefully, maging bukas po siya Mayor Magalong po dito kasi syempre again these are public funds no of the city, and like we are saying, wala naman ng sacred cows, no. So ibig sabihin, even the champions of good governance like Mayor Magalong should not be a sacred cow when we speak about public scrutiny over infrastructure projects. At yun na nga, kailangan talagang sagutin dahil nga maraming tanong. So where do we go from here, Kong Terry? Saan tayo papunta? Oo, totoo bang tinigil na rin ba ng Kamara ang investigasyon, Kong Terry, sa maanumalyang flood control projects? Well, for as long as tumatakbo po yung ICI proceedings, no, indefinitely suspended po yung pong House Infrastructure Committee hearings on flood control and other infrastructure projects. Pero lahat po ng mga dokumento, transcripts, ay naipadala na po ni Speaker Bogie D sa atin pong ICI. No? So, inaantabayan na lang ho natin yung mga pag-imbita doon po sa mga miyembro ho ng Kamara na napangalanan. At I think gumugulong na rin po yung mga imbitasyon ng ICI para po sa kanila. Ay, Kong Terry, yung sa kay papalit kay ako, Bicol Party List Representative Rizaldi ko, kasi di ba nagbitiw na siya bilang kongresista. Kasi para ang hinihintay ng COMELEC ay liham mula sa House Speaker, no? Tama ba? Ganun ba yung proseso, Kong Terry? Parang nag-freeze nawala siya. ba? Nag-freeze. Oo. Kong Terry? Oo, nandyan pa ba? O kasi, di ba, dahil nga nagbitiw sa kanyang pagiging kongresista, itong si Ako Bicol Party List. Pwede ba sabing dati ako Bicol Party List Representative Zaldico, kumbaga, ang tinatanong kasi ngayon, sino ang papalit, di ba? May mga nominees na iba dyan eh. So, ayun, nawalan daw ng connection. Ayan na, babalik na. Piniframe lang ng mabuti. Oo. O yan. Tapos tanungin natin yan, kung nakapagbigay na ba ng liham sa COMELEC ang Kamara. Kong Terry. Ay, sorry. Ayan, oo. Yun, Kong Terry, narinig mo yung tanong ko lang, kung nagbigay na ba ang hinintay ng COMELEC ngayon ay kung yung manggagaling sa Kamara na liham daw doon sa papalit kay nagbitiw na Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Kong? Well, hindi ko alam actually. Proseso na po ng COMELEC tsaka ng House. Pero mamaya, si COMELEC Chair Garcia naman po, isasalang po ninyo. Baka meron na ho siyang sagot. Diyan po sa bagay na yan. Pero, syempre, ang proseso po niyan, pag kami nagbitiw po sa mga party list, aangat po yung pong susunod pong nominado. No? So, hindi ko po kilala actually ito pong papalit sa kanya. Pero bubuin lang po yung nawalang upuan. Nito pong nagbitiw pong Congressman Zaldico. Ayan, kasama pa rin natin via Zoom si Kong Terry Redon. Kong Terry, itong mga nakalipas na araw din, nagkaroon ng paglilinaw itong mga senador, partikular itong si Senate President Vicente Soto III at si Senador Ping Lacson, na hindi naman talaga
mali, hindi talaga completely mali yung insertion dahil isa yon sa mga kapangyarihan ng lehislatura sa pagbusisi nga ng budget. Ano po bang take nyo doon? Maglinaw na yung insertions po, insertions, amendment, initiatives, no? Kung ano man ho yung animal na tawag po natin dyan, ay kasama ho talaga sa trabaho ng Kongreso at Senado sa ilalim po ng power of the purse, no? Yun yung unang kailangan ho nating linawin. Pero tatlong bagay yung magkakaroon ng problema pagka yan po yung ginawa ho natin sa mga insertions. Una, pagka ho merong kickback, no? Yung po line item insertions na ginawa po ng kongresista o senador. So binanggit po yan, as an example, ni Henry Alcantara. Sa kanya pong testimonya, binanggit din po yan ni Undersecretary Bernardo. Sa kanya pong testimonya, binanggit din niya ni Colonel Diskaya, doon po sa mga binibigyan niya supposedly ng mga kongresista at senador. No? Pangalawa, pagka po substandard, at pangatlo, pagka ho ghost, ito pong mga proyekto pong ito. No? So, I think yun yung red line nito pong mga insertions. Pagka ho, hindi ho ganyan po ang itsura ng pong mga congressional insertions, amendments, at initiatives, tingin ko dapat wala ho tayong problema sa mga yun. At siguro panghuling tanong ko na lang din, Kong Terry. Kasi nga parang masyadong na-vilify ang Kongreso na tila parang Kongreso lang, yung mababang kapulungan, itong Kamara lang, ang nagbubusisi ng pambansang budget. Pero talaga dumadaan ito sa Senado rin. Siguro ano na lang pong take nyo doon? Well, tingin ko kailangan ho natin maglinaw na kasi syempre meron po mga naratibo naririnig ho tayo na meron lang ho nag-iisang mastermind. Ito po flood control corruption. Pero ang nakita naman ho natin doon sa dalawang panels na nag-imbestiga sa Senado at Kongreso, parang maraming masterminds, no? So lahat po yan, kailangan pong panagutin. Dati man niyang Senate President, dati man niyang Speaker of the House, dati man niyang Finance or Appropriations Committee Heads or ordinaryong congressman o senador, basta nakakuha ho sila ng kickback pagka nakipagsabuatan sa mga taga-DPWH at sa mga kontratista, dapat po natin silang panagutin. No? So I think yun po yung dapat maging diwa nito po pag-iimbestiga ng mga panels po natin at syempre, nung po ICI. Diyan ho makikita ng taong bayan na wala ho talaga tayo dapat sinisino o sinasanto sa mga pagdinig po natin. At maraming salamat, Kong Terry. Wala ba tayo nung asa na yon? Ayan. Terry! Ayan, maraming salamat, Kong Terry. Maraming Thank salamat. you. Magandang hapon.